Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit mahinang kalimbang ng kampana natin, Tony Lopez? Oras Bishop Efraim Fahutagana, alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Oy, 2x2. Kulang yata tunying Jerry yung report ni Secretary Binsa sa inyo kanina na marching order ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi sinabi na Manong Artogade, ha? Imbaga kano ni Presidente kata lipasan do subway, ha? Sakbay nga Malpa City Terminal dito yung Malacanang, ha? Ayan, translation po ang marching order ng Pangulo kay Secretary Binsa. Tapusin mo ang subway, ayan, hanggang Batak, Ilocos Norte before na matapos ang kanyang term sa 2028. Para daw po sa ganun po, mahabigan, yung mga nilulutong bagnet tsaka empanada ng madaling araw dun sa Batak, ha? Abay, pagka ibiniyaya sa subway, pagdating sa Manila, pagdating sa Malacanang, mainit-init pa. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Malacanang. Good morning, Mr. President. Oy, teka muna, bati mo natin si former Secretary Jimmy Bautista, ha? Abay, balita ko, sarap ng buhay nga ni Secretary Jimmy, ha? Abay, sabi na ating buwiti, araw-araw, ha? Abay, simula na nag-resign ni pag-golf na lang dyan sa Manila Golf Club dyan sa may McKinley, Makati, ha? Abay, ikaw yata ang kalaro, Congressman GP, ha? Itong mag-best friend itong si Congressman GP Padierno saka si Jimmy Bautista, kaya pag-golf na lang. Ayan, para daw siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Mr. President. Naimbagang bigat apo Lucas Bersamin. Abay, wag nyo nang evaluate. Ayan, sabi ini-evaluate para po pinag-aaralan pa kung magkakaroon po ng cabinet revamp. Gawin nyo na, Mr. President, ha? Ay, saan kayo agbaybayagan, ha? Gawin nyo na, ha? Yung mga NPA sa inyong gabinete, Mr. President, yung mga non-performing assets dyan, palitan nyo na. Hindi nakakatulong sa inyo ang mga iyan, ha? Yan pabigat pa sa inyong administrasyon. Ayan, isa-isahin ba natin? Magsample na lang tayo, ha? Diba, Sec John Vic, ha? Magsample na lang tayo, ha? Itong overrated na secretary ng DITC, si Secretary Ivan Uy, ha? Ano ba nagawa na nito, ha? Palitan na yan. At ito pa isa, ha? Ayan. Naku, Diyos ko po mahabagin, Simula nung naupo ang Pangulong Marcos sa Malacanang noong 2022, hindi natin narinig ito, mahabigan, ha? Meron ba tayong Secretary ng Department of Energy? Lang ha? Linggo-linggo may oil price increase, ha? Ano pa ba, ha? Problema ng mga sa power, ha? Ayan, dyan sa Mindoro, ang daming mga lugar, mahabigan, wala pa rin pong kuryente. Ayan, palitan na rin yan. Apo Presidente, Apo Lucas, ay agbaybayag kayo, payapo. Damdaming Bayan. At magandang umaga rin sa sa international community, mahabigan, ha? Abay, ito ang good news.
Abay, ang good news may magandang balita si DILG Secretary John Vic Remulla. Abay, ang good news po mahabigan yung batang kinidnap dyan sa British School of Manila dyan sa may BGC, ha? Abay, ang latest report po, ayan, kinumpirma ni Secretary John Vic sa DZRH na na-rescue na kagabi yung bata. Ay, mabuti naman, ha? Ayan. At ang maganda rito, abay, wala daw binayarang ransom, ha? Ayan. Abay, good news, mahibigan. Sana, panalangin na lang natin, sana po ay fake news yung lumalabas sa social media kumakalat ngayon na pinutulan pa ng daliri yung 14 anyos na estudyante ng British School, mahabigan. Kakalungkot naman, ano, ha? Di ba, sabi, huminga ng $20 million, ha? Pero, malalaman natin yan mamaya. Tutukan mo yan, Ednyal, ha? Ayan, dahil ilang minutos na lamang ngayong umaga, ha? Ang DILG Secretary John Vic Remulla ay kasama ang mga taga-PNP, ha? General Romel Marbil. Kumusta pa yung convoy nating kumusta mga convoy nating tawag nito? Nahuli diyan sa EDSA busway. Grabe naman, ano, ha? Abay, bakit naman kasi kayo ganyan, ha? Ang astig din to mga taga-saik, ha? Ayan, kahit na may hagad pa, ha? May mga police escort pa, hinarang. At may ito ay convoy pala, ha? Ni General Marbil. Ayan, dapat ano kasi, ha? Kaya ay maging example, ha, sa pagiging hindi lawbreaker. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Hinuhuli na. Ayan, pati convoy ng police chief, ha? Ayan. Ay, nako talaga. Marami tayong issue ngayon, mga kaibigan, yung araw ng Miyerkules. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa ating programang Damdaming Bayan. O kayo talaga, kaupo ko pa lang, naniningil na kayo. Ayan, tapusin ko na ng espesyal na balita. Uy, may dagdag tayo dyan, ha? Ikaw, Apo Secretary Jimmy Bautista, ha? Ayan, abay, alam mo yung mga yayamanin, mga executive na mga malalaking kumpanya, mga kaibigan, alam po ba niyo kung saan sila nag-go-golf? Ayan, yun yung pinakamahal na golf course dito sa Pilipinas, ha? Yung Manila Golf Course. Ayan, yan mga golf course ng mga bilyonaryo, multimillionaires. Ayan, pero kung may nangyaring kontrobersya diyan sa isang golf course diyan sa bandang south, aba, meron din palang mga kuya, ha? Mr. Michael is my guy, ha? Ayan, Don Simeon Chu, ha? Abay, diyan pala Attorney Raul Paras, ha? Abay, diyan pala sa Manila Golf Club, mahabigan. Abay, meron din palang misteryong nangyari diyan, mga mista sa PMA Sandigan 82. Damdaming Bayan. Dami talagang mga kwan din, ano. Pero ang mainam pala dyan sa mga golfers, ha? Ang mainam pala dyan sa Manila Golf, ha? Abay, huwag kang gagawa ng kabulastugan dyan, dahil pagka nagreklamo ang mga members, tanggal ka. Ayan, katulad nung isang golfer dyan, ha? At saka, UG ba o Kadi? Ayun, nalaman, ayan, ang mahal-mahal na membership dyan sa Manila Golf, di ba? Damdaming Bayan. Pero bago ang ating mga balita, alamin nga muna natin ang latest sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Oy, good morning nga pala sa mga taga Supreme Court. Ayan, abay, busy sila kahapon, ha? Abay, nag-end bank session po, mahabigan ang Supreme Court. At tatlong issue yung kanilang diniscuss, ha?
Pero ang mainit ngayon dito, ayan, ang sabi po ng Supreme Court, yung pondo ng PhilHealth, Mr. Ledesma, ayan, si Dr. Mercado na nga pala ang presidente CEO ng PhilHealth, hindi pwedeng gamitin sa ibang purposes. O nga naman, dami-daming paggagamitan sa kalusugan, ibabalik pa sa pondo ng gobyerno. Daming bayan. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Miyerkules Simbang Baclaran, inatasan ang mga ahensya na ayusin ang mga detalye ng panukalang Department of Water Resources. Department of Water Resources. Ano ba yung pinapanood ko? Siguro, ayan, maganda yan, Mr. President. Pero alam mo, Apo Lucas Bersamin, pwede mong gayahin si Donald Trump, Alam niyo kung bakit? Ayan, hindi pala si Donald Trump, yung gobernador ng Florida, Ayan, doon sa Florida, US of A, mahabigan meron silang itinatag na Department of Government Efficiency. Yan ang kailangan natin, para yung mga tutulog-tulog sa pansitan dyan, matutukan ang kanilang mga performance. Pero Department of Water Resources, sabagay, importante yan, at saka yung pagkain. Alamin mo natin ang report mula sa Malacanang, RS number 14. Let Narciso, please kami. Miss Let. Lakay, pinamamadali na ng National Economic and Development Authority ang pagsasabata sa panukalang magtatatag sa Department of Water Resources. At sa sectoral meeting sa Palasyo, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaukulang mga ahensya na i-refine o pinuhin muna ang mga detalye ng panukalang batas. Pasado na sa Senado at Kamara ang nasabing panukala na kabilang sa Common Legislative Agenda o mga panukalang batas na prioridad maipasa ngayong 19th Congress. Layo nitong magtatag ng bagong kagawaran na tututok sa komprehensibong water resource management. Samantala, pangungunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial payout ng cash gift sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act sa Malacanang ngayong umaga. Mamayang hapon naman, bisita dito sa Palasyo ang bagong presidente ng Asian Development Bank at ang mga bagong talagang ambassador ng Palestine at Slovenia sa Pilipinas. Lakay? Ayan, sino naman ilalagay sa Department of Water Resources? Wala pa, Lakay. Wala pa. Kasi nga, hindi pa ito nagiging batas. Pero alam mo, kasama ito sa mga prioridad rin, Lakay, matatandaan mo noong umpisa pa lang ng administrasyon nitong si Pangulong Marcos. Kasi ang target dito, mapaigting rin yung mga paghahanda ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ayan. At siguro, Apo Lucas, Ayan, baka kailangan na rin natin magtatag ng Department of Investment. At Department of Government Efficiency. Ayan, nabuntog, nabayag, Apo, dagiti official to kadagiti priority projects ng presidente. Ayan. So, ano na ang latest, Miss Let, sa Malacanang? Ano pa ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules? Ayun, Lakay, mamimigay si Presidente ng cash gift dun sa mga lola't lola na pasok sa Centenarian Act, Expanded Centenarian Act. Kasi matatandaan mo, Lakay, yung mga 100 lang, di ba, yung binibigyan dati ng cash gift. Pero ngayon, kasama na yung mga octogenarian at nonagenarian. Ibig sabihin yung mga 80, 85, 90 at 95. Oh, kaya pala itong si Doña Shirley Guy, na nagberde kahapon, 95 years old. Tama ba, bossing Michael Guy, Inaapura daw sa Makati City Hall na dapat mabigyan na rin ito ng ayuda. Ayan, 95 years old 5 years na lang centenarian na siya. So yung mga pasok na. Swak na. Doon sa 95. Abay, maganda yan, So saan gagawin yan? Sa Malacanang, Lakay, yung seremonya ngayong umaga. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa iyo, Lakay. Good morning. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang, at dumawa tayo sa report ni Edniel Parosa. Anong report ni Edniel Malu,
Ayan, NFA Rice sa Food Security Emergency. Mabibil na rin ng per 5 kilo sa San Juan. Akala ko pwedeng sako-sako dyan, Edniel, ha? Ayan. At saka bakit San Juan lang, ha? Nasaan ang mga mayor sa Metro Manila? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, San Juan City, sa Metro Manila, ang unang LGU na tumanggap nitong NFA Rice sa ilalim nga ng Food Security Emergency. Pero susunod na rin, Lakay, ibang mga lokal na pamahalaan dito sa Kamaynilaan. Napakinggan, Lakay, na pamahalaang syudad siguro yung mga tanong at komentaryo na rin dito sa DZRH kung bakit per sako ang benta nila ng NFA Rice. Gayong mas naghahanap ilan sa ating mga kababayan ng tingian dahil nga kailangan nila ng mura. Umarangkada na ngayong araw na ito, itong bentahan ng mas tingiang burag bigas mula sa gobyerno. Dito yan sa may City Hall. Binuksan na LG yung NFA Rice selling per 5 kilong pack at may limit hanggang 15 kilos kada individual. Gaya sa persa kong bentahan na una natin in-report, kailangang magpatala ng mga interesado tangan ng kanilang ID na nagpapatunay sila ay residente nitong syudad. Una rito, ay benta na ng LGU, sold out ang unang batch ng 1,000 sacks ng NFA Rice, kaya nakaumang ulit silang umorder sa Department of Agriculture. Pakinggan natin, panoorin to eksena sa bentahan ng NFA Rice kanina sa lungsod ng San Juan. Ang available na lang po is 5 kilos. Pwede ko nabili ng 5 kilos? 10 kilos, hanggang 15 kilos. Ay, okay. Ako kung 15 kilos. Patuloy namang umanong i-monitor na LGU ang demand sa per sako at per 5 kilong bigas kasabay ng pagtitiyak na hindi ito papatungan ng lungsod at ibebenta lamang sa katumbas na halagang 33 pesos kada kilo ng NFA Rice. Edniel, akala ko pwede bumili ng sako-sako na dyan sa San Juan. Hanggang 15 kilos lang bawat residente? Yung unang benta nila, Lakay, is per sako. Per sako sila magbenta. 1,000 sacks. Sold out lahat yun, Lakay. Yung 1,000 sacks. Kaya lang, syempre, may mga kababayan tayong naghahanap ng mga tingian lang ba? Sapagkat yun naman talaga yung goal eh. Hindi kaya. Oo, na maabot ng mga simpleng household lamang. Kaya kasi ang pangamba, Lakay, kapag per sakong bintahan, baka mamaya negosyante rin na makabili niyan. At may convert din nila sa kanilang may benta ng mas mahal. So ngayon, kanina naabutan natin City Hall, marami na rin ang mga naghahanap talaga ng mga tingi. At ito na nga, bumibili sila per 5 kilos at ang limit ay 15 kilos kapag tingi. Pero pwede rin silang bumili, Lakay, ng isang sakong bigas. Bakit San Juan lang? Anong ginagawa ng mga ibang mayor sa Metro Manila? Anong sabi ng chairman ng Metro Manila Council, Mayor Francis Zamora? Sila kasi, Lakay, ang unang tumanggap ng NFA Rice. Pero sa susunod na araw ay maibebenta na rin ito doon sa mga LGU. Kasi kanya-kanya sila ng order at kanya-kanya ng deliver doon sa kanilang City Hall. Pero ang magandang balita, Lakay, sinabi ng Metro Manila Council na mayroon na silang, kumbaga, asahan na ng ating mga kababayan na yung 33 pesos per kilo na bigas sa ilalim ng Food Security Emergency ay posibleng hindi patungan na rin ng ibang LGU bilang ginawang halimbawang ito ng City of San Juan. Ibig sabihin, hindi na ito tataas pa, bagamat ang sinasabi ng DA, ang limit is 35 pesos per kilo sa NFA Rice. Okay, maraming salamat, Edniel. Abangan mo yung press ko ni Secretary John Vic Remulla sa DILG. Oo nga pala, Lakay, maglalabas ng pahayag ang Philippine National Police. Kausap natin itong Public Information Office. At anytime ngayong morning ay magbibigay sila ng detalye. Pero kinumpirma kanina ni Secretary John Vic Remulla sa DZRH na alas 9 kagabi na kuha na rescue itong umano'y kidnap victims ng Chinese national dyan sa Taguig. At nang tinanong natin, Lakay, Secretary Remulla, tukoy na ba itong grupo sa likod na ito? At posible na bang mahuli? Ang sagot niya sa atin, Lakay, simpleng-simple, soon, sabi ng kalihim ng Interior at Local Government. Maraming salamat, Edniel Parosa. Daming bayan. Huwag natin pag-usapan yung ransom dyan o basta importante po na iligtas yung batang kinidnap. Daming bayan. Babalikan po natin, mabilang pa natin mga issues. Good morning, Justice Sam Martires. Ayan, chill-chill lang po kayo, ha? Mamaya susunod natin yung ating special na balita. At good morning, Yusek Attorney
Claire Castro. Ayan. Abay, sa wakas, ang Marcos administration, meron silang spokesperson, na ala Harry Roque, ala Bobby Tiglao, ala Sal Panelo. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, busy ang mga justices kahapon sa kanilang N-Bank session. Sabi na ating bubid dyan, 3 issue yung diniscuss dyan. Of course, yung issue ng PhilHealth, ayan, yung sa impeachment kay Vice President Sara. Ano nga pa ba yung isa? Babalikan natin yan. Oras CJ, Chief Justice Alex Jesmundo. Good morning, Justice Maida Marquez. 8:33. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Anesthetic Preoperative Evaluation o Cape Clinic Surgery Anesthesia ng... It's 8:41 at good morning. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Diyos marahay na aga sa Indogabos. Good morning, Lakay. Good morning, sister. Ba't nagsuot ka na ng balot na balot ka na ngayon? Ay, syempre, kailangan na presentable tayo, Lakay. Kanina, tingin si Secretary Binsa. Hindi nga kami nagkita tinitingnan yung ano mo alam mo naman, Lakay, si Sister L. Trademark na natin yan. At huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Dito na tayo sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At sino ang aplikante natin ngayon, Sister L? Ang aplikante natin ngayon, Lakay, ang aplikante ng Masang Pilipino. Ang unique ng pangalan niya, Lakay. Bakit? Renesio. Renesio. Gusto ko yung pangalan niya Pero siya, Lakay, ay Bacolod, si attorney. Ang political party niya, Lakay, ay Partido Lakas ng Masa. Siya ay isang labor lawyer at naging senior associate and associate in Chavez Miranda. Paano to pinopronounce, attorney? Asioche Law, ayan. Para tama lang kayong pronunciation. At siya din, Lakay, ay nag-private law practice simula 2008. At marami siyang mga advocacy, Lakay, at naging legal counsel din siya for victims ng mga extrajudicial killings sa Negros Occidental, Teachers Dignity Coalition, Philippine Movement for Climate Justice, Power for People Coalition, at National President, Lakay, ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP simula noong 2018. At siya rin ay Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reform. National President siya simula 2015 hanggang 2020. Lakay, nagtapos siya ng Juris Doctor sa Ateneo de Manila School of Law at nagtapos ng AB Communication sa Ateneo de Manila University. At ngayon, Lakay, ay tumatakbong senador sa ilalim naman ng Partido Lakas ng Masa. Doktor pala siya. Kumadrona kasama ba niya to? Kasama niya si Calio de Guzman, Lakay. Ayan. Teka, itong bukluran ng bukluran ng manggagawang Pilipino. Di ba ito? Kay Popoy Lagman ba ito dati? Yes. Ayan, Delate Popoy Lagman. So, Attorney Renesio Lucas Santos Espiritu Jr., sir. Ayan. Good morning, attorney. Good morning muna. Bumati muna kayo. Magandang umaga, Lakay, at si Sister L. Akala ko yung Sister L ay sister talaga, madre. Galing po sa kumbento ito, kaya galing lang sa kumbento. Pinalaya sa kumbento ito. Tsaka, laglag nyo na muna yung Renesio, baka malito mga butante. Luke Espiritu na lang. Luke Espiritu. Mas kilala kasi sa Luke Espiritu siya. At yan ang lumalabas sa balota, Luke Espiritu.
Luke Espiritu Santo. Ayan. Hindi mo lang Santo, Hindi ba? ikaw talaga. Pero lakay, sa totoo lang, ang middle name ko Santos. Santos So, talaga. kompleto ako. Luke ako, tapos Espiritu ang aking apelido, middle name ko Santos. Ayun. Oo nga, nilahat mo na, attorney, Ayun pala. Oo. Espiritu Santo pala ito. Sa awa ng Diyos, ako ay pro-divorce, pro ayan. same-sex marriage. Aha. Kaya sinasabi nila, sayang naman ang pangalan mo, bakit? Diba? Bakit naman? Makatao naman tayo. Okay. Okay, bago tayo pumunta dyan, Attorney Luke Espiritu Jr., sir. Ayan, bakit ikaw? Bakit gusto maging senador? Ano ba ang plano mo sa buhay? Gusto ko wasakin ng mga political dynasties. Wow. Sumusobra na eh. Ayun, umaabot na sa punto na absurdo na eh. Nagiging clown joke. At ang ating mga wala nang political discourse, lakay, sa ating political life. Imbis na pag-uusapan ng mga talagang importanteng mga issue na nakakaapekto sa karamihan nating naghihirap na mga kababayan, ang ginagawa nila, sumasayaw sila ng budots. Parang gusto ko silang pagsasampalin lahat. Chichi lang, attorney. Ayan, maaga pa. Ayan, maaga pa. Attorney, kape ka makalma lang. Bigyan ng Jim's Coffee si Attorney Santos, Luke Santos pero muna. Pero yun, attorney. Yan ang una mong agenda. Oo naman. Wakasan ang political dynasty. Hindi lang wakasan. Wasakin ang mga political dynasty. Baka maubos ang mga politiko. Wala na matitira. Purging ang kailangan sa ating lipunan. Purging. Matinding purging. Pero attorney, nabanggit niyo po gusto niyong wasakin ang political dynasty sa ating bansa. Alam naman po natin na hindi lahat ng political dynasty ay kumbaga masama. Lahat eh. Alam mo, Sister El, hindi maaring umabot yan sa level ng political dynasty kung hindi yan corrupt, hindi yan mamamatay tao, hindi nananakot ng mga botante. Para maging dynastiya ka, kailangan mong igapos sa mga botante sa pera at repression. Control, total control ng entire electoral process, control ng ekonomiya at control ng politika. Kaya walang mabuting dinastiya. Bigyan nyo ko na isang example na mabuting dinastiya, luluhuran ko. At sasambahin ko kung merong gano'n. Okay, sige. Eto na lang, attorney, i-reconstruct ko ang tanong. Di ba, attorney, nabanggit nyo nga, wasakin ang political dynasty. Purging. Kayo po ay tumatakbo. Sa pamamagitan po ng pagtakbo ninyo, maliban po sa pagtakbo ng ibang mga tao, bibigyan natin ng chance na maupo sa gobyerno yung iba pang mga pangalan, hindi lang yung papare-parehas na apelyedo. Ano po pwede nating magawa para yung sinasabi po natin na political dynasty na aminado naman tayo na hindi naman nagiging maganda ang epekto, hindi lang po sa ordinaryong mamamayang Pilipino, kundi sa ating bansa. Ano pa po ang iba pa po nating magagawa? Okay, parati ko sinasabi na dalawa ang aking layon. Political reform, at yan basically ang pagwasak sa political dynasty, and of course all the other incidental measures para masagawa yon, like for example reform of our election system, at yung pagkakaroon ng tunay na accountability. Pero aside from political reform, kailangan natin ng social justice agenda. Ibig sabihin, iresolbahin na natin ang age-old historical struggles na hindi nare-resolba hanggang ngayon ng mga manggagawa. Halimbawa na ngayon ay naghihirap under starvation wages. Ang wage natin dito ay below the poverty threshold, saan ka nakakitang nakakahiyang kondisyon na isa buong mundo, kung saan pag nagsweldo ang mga manggagawa, sila ay bumabagsak sa below the poverty line. Kailangan natin magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Kailangan na rin natin resolbahin ang age-old question ng kontraktualisasyon na panahon pa ni Duterte, nangako yan na wakasan niya ang kontraktualisasyon, siya ang unang budol-budol. Kailangan na nating alisin o tanggalan ng mga lisensya yung mga manpower agency at direct hire ng mga manggagawa maging regular. Kailangan din natin ang mga magsasaka ay suportahan. Maputol lang kita, yan ang isang problema natin, yung mga endo-endo, yung mga ganyan na hindi pa rin naaalis. Ano po? Imagine mo lang sa ibang bansa meron namang mga ganyan, kontraktualisasyon. Pero dito sa Pilipinas, alam mo, highest level talaga eh. Pag sinabi dito mababa ang sahod, talagang gugutumin ka. Sa ibang bansa naman, sabihin natin, hindi naman yayaman siguro ang mga manggagawa doon kahit sila ay magsweldo. Pero hindi naman yung ganon. Sa Pilipinas talaga, pure.
Tapos dito sa Pilipinas, pag sinabing kontraktualisasyon, meron din naman sa ibang bansa dyan. Pero ngayon, majority dito like 80 to 90% ay kontraktual. Mga manpower agency, kuno ang kanilang employer. Mga manpower agency na simpleng mga linta, walang silbi sa ekonomiya, walang silbi sa produksyon. Pakainom nga muna ng kape na kayo. Talagang ako ay na-heart attack. Attorney Luke Espiritu. Pero alam po niyo, Attorney, tama po kayan. At hindi lang sa private sector, pati sa gobyerno, meron ding contractualization. Yung mga JO kung tawagin, job order man tawag dyan. At nagiging source ng korupsyon, nagiging source ng korupsyon. Tatanggalin sa job order, pero nagsusweldo pa rin. Ibang klase. Diba? At saka mga JO, mga kamag-anak, kaibigan ng nasa pwesto. Dapat yan gawing regular para wag sila magkaroon ng dependency doon sa politiko. Bakit naman hindi nila gawin yung ginawa ni Vico Soto sa Pasig? Alam mo si Vico Soto, nung si Vico nanalong mayor, mga job order ginawa niyang regular. Ganun ba? Oo naman. Pwede naman yun Pwede namang maging matino Alam mo, number one, ibang klase din ng Pilipinas Pag sinabing korupsyon sa ibang bansa, may mga korap din naman. Pero dito sa Pilipinas, ibang level talagang korupsyon. Ay, totoo po yan. Agree kami dyan, Attorney Luke Espiritu, sir. Ayan, sabi nga natin, panawagan nga natin sa Presidente, sa Marcos administration, lumalala ang corruption talaga. So, dapat siguro yan ang tutukan din ng administrasyon ngayon. Yes, oo. Pero baka mawala sila. Yung buong administrasyon na yan. Kasi yung 2025 national budget natin, ginawa nilang budget ng mga dinastiya Pag sinabi natin, halimbawa, merong genie sa harapan natin, at sinabi anong wish mo, at sasabihin natin, ang wish ko, mawala ang korupsyon. Wala na Marcos government. Parang natawa ka na lalakay may ako dyan Ayan, Secretary Lucas Bersamin Ayan, hindi kami sabi niyan Itong si Attorney Luke Espiritu ang may sabi. Ito ay grupo ng mga manggagawa Ayan, at bilang isang labor lawyer, ayan, galing ka sa ipinaglalaban mo ang uring manggagawa, Attorney Lucas Santos Luke Espiritu, sir. Ano pa ang pwedeng legislation na pwede mong gawin kung pala rin kang maging senador para naman maprotektahan ang ating mga manggagawa? Nandun na tayo sa manggagawa, sinabi ko na ang layon ko sa mga manggagawa, kaya kailangan magdasal na ng mga manpower agency na hindi kami nagbibiro dyan. Hindi, matagal nang mainit ang aking dugo sa mga manpower agency. Alam nyo ba, Lakay, ang mga manpower agency, mga estapador yan di ba? Ay, itsura pa lang, tingnan mo, ito, i-dare ko kayo. Sige po. Okay. Humanap kayo ng may-ari ng manpower agency. Commonly, itsurang estapador. Hindi, may mga ganung itsura talaga, Lakay. Alam mo, mga estapador, may common na hulma ang kanilang itsura. Ayan, kayo mga abogado, magaling dyan. Magaling kayong kumilatis, lalo pag mga cross-examination sa kikilatis namin yan. May common na hulma mga estapador. Di ba? Anong hulma ng mga estapador? Basta mukhang, alam mo yun, mukhang pera ba? Mukhang pera na alam mukhang bilog, mukhang kwadrado. Tutan ka na wala kang mahihit ng kabutihan. Sa itsura pa lang makikita na. Ito talaga ang napapansin ko kasi nakakaharap naman namin sila Nakakaharap namin sila pagka kami pinaglalaban namin ng mga manggagawa, di sila ang haharap ngayon doon sa dole. Sasabihin nila, nagkukunwari sila, kami ang employer. Mga itsura talaga estapador. May mga ganyan talaga, Lakay. Alam mo, meron namang may mga itsura namang traidor talaga. Oo. May estapador na, may traidor pa. Anong pinag-iba ng mukhang estapador at mukhang traidor? Okay, tingnan mo. Ang itsura ni Enrile, itsurang traidor talaga. Itsura pala, traidor na Aray. Ang dami ng traidor niyan Bukod pa sa taong bayan, lahat ng nakakasama niya, tinatraidor niya. Sumama kay Marcos, traidor niya si Marcos. Sumama kay Cory, traidor niya si Cory. Lahat. Kaya tingnan mo, 101 years old na. Yan yung sinasabing, pag ikaw ay damong
matagal kang mawala. Ganun ba yun? Baliktad yata. Baliktad yata atin ni Luke. Di ba pagka mabait ka, dapat tumatagal talaga ang buhay mo dahil pag mabait, kinukuha kailangan agad pa ni rin Lord sa lupa. Pagka masama, kinukuha ni Lord. Pwede pa akong maniwala kung hindi Pilipinas ang tawag sa ating bansa. Kasi dito sa ating bansa, mga mamamatay tao, yan ang pinapalakpakan. Ang mga mabubuti, yan ang mga minamak, tinoton, binabastos. Abay, nakailang grabe naman kung paano ako i-describe ng mga trolls ng mga demonyong yan. Ayan, paano kayo describe? Paano banan sa iyo, Attorney Luke? Sabi daw nila, masamang espiritu daw ako. Parang may kasama tayo espiritu. May pampalan sa Espiritu Santo ka naman masamang espiritu daw ako. Marami. NPA daw ako. Bangag daw ako. Magtrabaho daw ako. Sabi ko, lawyer ako. Pero attorney, nabanggit mo. Nagtuturo ka ba ng labor law sa yan ang gusto ko i-clarify, Lakay. At saka Sister L. Actually, it doesn't aptly describe me pag tinawag ako labor lawyer because I am a litigation lawyer. As a lawyer, I do litigation. I am a labor leader. Meaning to say, bilang part ng labor movement, ako'y nag-oorganisa ng mga manggagawa. Pag naging kaso na yan, sa federation na namin, pinapasa yan. Ako mismo yung mga tipong natutulog sa welga. Nag-o-organize ng mga union. Ako yung mahal na mahal ng Department of Labor dahil parate pagka merong welga, ang makakarap nila ay si Luke Espiritu. Ayan. Ito mga labor law, ito yung mga nagkakasakit na ulcer, hepatitis. Alam mo kung bakit? Talagang naka-immerse sila sa nakalubog sila sa mga manggagawa sa ground talaga. May kabilang labor lawyer yun, si Mario dahil ayan din, pagka may welga talagang nandun kung anong kinakain, anong ginagawa ng mga manggagawa, ganun siya. Tama ka dyan, Lakay. Tama ka dyan. Talagang nasanay akong matulog sa simento, ulan man, umaraw man, sa picket line. Tsaka buwagin ng picket, itransyon. Yan, makikipagbakbakan. Sanay na sanay ako dyan. Kaya nga, hindi na ako nasanay na matulog sa malambot na kama. Kaya nagalit ang asawa ko Kasi natulog kami sa kama, tapos lumipat ako sa sahig. Sabi, ba't hindi mo ako tinatabihan? Sabi ko, nasanay kasi ako sa picket. Baka meron ka ng iba. Hindi, nasanay lang talaga ako sa picket line. Okay, ding aside atin ni Luke Espiritu, isa pa. Ayan na. Ang pinagtatalunan pa ngayon sa issue ng wage increase, ano ba? Dapat bang legislation o dapat dumaan sa tripartite wage board? Ay nako, kailangan buwagoy na yung mga wage board na yan. Bakit? Yan ang part of the problem yan Kaya nga naging below the poverty threshold dahil yan sa mga regional wage board. Tingnan mo namang achievement yan. Pagyayabang ba nila yan? For 30 years na nandyan sila, na sila ang wage determination mechanism sa ating bansa. Bumagsak ng todo ang sweldo ng mga manggagawa. Below the poverty threshold, yan ba ay source of pride? Nakakaya yung regional wage board na yun. Dapat yan buwagin. Dapat magkaroon tayo ng national wage fixing mechanism. Buwagin ng mga provincial rates. Kasi mas mahal pa ibang bilhin sa probinsya Ayan na. Pero speaking of tripartite regional wage board sa Attorney Luke Espiritu, ang sabi po ng mga employers, ang sabi ng DOLE, may kinatawan naman ang labor sector dyan. Anong ginagawa ng kinatawan ng labor sector sa mga tripartite wage board? Ang labor sector na kinatawan ng tripartite ay spokesperson nila. So hindi tunay pag nandun kami, lahat sila kalaban namin So imagine mo, tripartite ang sinabi nila, di ba? Tripartite. Pag sinabi tripartite, tatlo daw nag-uusap. Yes. Okay? Ang employer, ang manggagawa, gobyerno. At gobyerno. Okay, sabihin man natin matino yung representative ng labor. Sabihin natin matino. 2 against 1 na kagad dahil ang gobyerno para sa kapitalista Outvoted na kagad. Alam mo ba, every time na kalaban namin ng mga employer, alam mo sino ang abogado nila? Sino? Gobyerno.
Kahit saan kami magpunta. Nagpunta kami sa House of Representatives, pinag-usapan namin ang sahod. Sitting pretty na nga ang ECOP doon mga employers group, sitting pretty. Dahil nakikipagbakbakan kami, alam mo saan? Saan? Sa mga kongresista. Mga gobyerno na naman ang kalaban namin para sa dagdag sahod, andun ang Department of Labor. Ang Department of Labor, pangalan Department ng Labor, pero nag-argue para sa mga negosyante. Andun ang NEDA. 2 against 1 na kagad. So paano? Tripartite yung Regional Wage Board na yan. Di 2 against 1 na kami. Kaya bubulusok talagang sahod. So dapat pala baguhin yung tripartite wage board, Attorney Luke Espiritu, sir. Dapat pala gawing 4 or 5. Sino yung pang-4 at pang-5? Ayun, hindi ko alam. Ikaw, labor lawyer. Baka si Tulpo. Kasi sinasabi ng mga manggagawa yan, isumbong lang kay Tulpo pero alam mo, kung si Senator Tulfo talagang tutuhanin niya yung tiwala sa kanya ng manggagawa. Dahil ang tiwala ng manggagawa sa kanya, grabe. Diba? Sana, ang gawin ni Senator Tulfo, huwag lang yung mga sa programa niya. Para, alam mo yon, yung mga reklamo sa programa niya. Systemic, kumbagang approach. Diba? Senador naman siya. Sana dapat siyang nalalapitan namin para buwagin ang kontraktualisasyon. Sana siyang lapitan namin pagdating sa nakabubuhay na sahod. Para naman magkaroon ng justification yung tiwala ng manggagawa sa kanyang isumbong kay Tulfo. Ibig sabihin, di ba, pagka may kaapihan ng manggagawa in a systemic way, siyang nasasandalan. Pag ginawa ni Senator Tulfo yan, sasambahin ko na siya. Okay na ako sa Tulfo Dynasty pagka ganun. Ito, attorney, gusto ko yung mga punchline mo sa dulo, attorney, ha? Ito, attorney, napag-uusapan natin ng... Kakabagan ako rito. Napag-uusapan, di tuloy ako makapagtanong. Ang pag-uusapan po natin yung kanina katulad manggagawa, yung sweldo. Ngayon naman, pupuntahan naman natin ng issue pagdating po sa pagkain, pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin, attorney, yung sahod po, mababa na. Tas ang taas pa, ang mahal pa ng presyo, bigas nga lang di ba? Hirap na hirap tayo dun sa bigas kung paano natin mapapababa ang presyo kahit marami naman tayong stocks. So kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng masang Pilipino na maupo sa Senado, ano po ang po pwedeng magawa, maitulong ng isang Attorney Luke Espiritu dun po sa usapin na nagpapahirap, patuloy na nagpapahirap, partikular po sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Ang problema kasi sa Pilipinas, Sister El, inabandona na natin yung isang ekonomiya na nakasandig sa produksyon. Yung nililikha natin ang pangangailangan natin, nililikha natin ang ating pagkain by agricultural development, nililikha natin yung mga pangangailangan natin na mga kalakal through industrial development. Yan ay inabandona na ng mga namumuno sa atin. So, pagdating sa presyo ng pagkain, kaya tayo mataas ang presyo ng pagkain kasi import tayo ng import dahil yan ay problema ng produksyon, local production ng ating mga pagkain dahil pinabayaan ng gobyerno natin ang mga magsasaka. At ang lupa na matagal na hindi napasakamay nila, nagkaroon man ng land reform, ang hirap-hirap naman i-install ng mga magsasaka natin, ngayon pa ay parang may mga nagkukompetisyon pa sa mga magsasaka pagdating sa access sa lupa. Marami dyan, mga land developer, yung mga sakahan natin ay ginagawang subdivision, mga mall, ginagawang commercial area, inaalis from productive activities and productive use ang ating mga lupain at ginagawang real estate at pinagkakakitaan sa ibang mga bagay na walang produksyon kaya wasak-wasak ang ating ekonomiya. Ang kailangan natin gawin ay talagang ipalakasin ang local production by supporting our farmers. Have genuine agrarian reform. Kailangan i-resolve na natin na matagal na rin question yung agrarian reform at talagang suportahan ng ating mga magsasaka. Pag pumunta ka sa ibang bansa, halimbawa pumunta ako sa Australia, mga magsasaka doon, pag sinabing magsasaka, hindi yan poor. Totoo yan. Sila ang mayayaman. Mayayaman. Tapos dahil kumikita sila, modern ng kanilang means ng pag-develop ng lupa, pag-engage sa agriculture. Kaya nakakapag-produce sila ng murang pagkain, marami, abundant na food. At sinusuportahan ng gobyerno. Halimbawa, sa Vietnam, ganun din, nagpunta ako doon, sabi ng tourist guide namin, ang mga mayayaman daw doon ay mga magsasaka. May suporta rin ng gobyerno. Ang Thailand, ganun din, subsidized ng gobyerno. Tama, bakit hindi natin magawa sa Pilipinas yun? Kasi pinabayaan natin ang mga magsasaka at ang pinapalaganap nating negosyo ay negosyo ni Manny Villar.
'di ba? Na ang lupa ay ginagawang subdivision, inalis sa production at ang problema pa naagawan ng lupa ang mga magsasaka. Ayan. Okay, Attorney Luke, meron tayong man on the street. Ayan, si Giselle mag-welding pa Ricafort. daw kayo magtatanong Ganun ba? Oo, Ba, manggagawa sige, ito. Welder manggagawa. ito. Ha? Oo, Ayan. welder. Maraming iwe-welding to na problema sa bayan. Nandyan ang ating kasamahan, Lakay, Attorney Luke. Si RH 15, Giselle Ricafort, meron siyang kasama, magtatanong po sa inyo. Giselle, nasan kayo ngayon? Sister El, Lakay, nandito tayo ngayon sa Palar sa Taguig City. Katabi natin ng 70 anos na si Tatay Nonoy. 56 na taon ng welder, Lakay, at ilang ang lahat daw ng problema ng sambayan ng Pilipino ay umiikot doon sa katiwalian sa pamahalaan. Narito yung kanyang katanungan kay Attorney Luke Espiritu. Tatay? Pwede ako magsalita. Hello, ma'am. Ayan. Hello, Si Attorney Luke po ang kasama natin. Sasabihin lang ako. Pwede. Pakiulit yung tanong, tatay, kuya. Medyo nawawala-wala. Hindi masyado maintindihan. Ayan. Sige po. Ganito, sir. Mula nung bata pa ako, nag-aaral ako ng high school. Ang sabi sa akin ng teacher, ang Pilipinas ay mayaman. Ngayon, sa 15 anyos na ako, wala akong nakikitang kayamanan sa Pilipinas. Dahil mahirap ay talagang mahirap. Ngayon, sir, may tanong ako. Paano maalis ang korupsyon sa Pilipinas? Kasi ito talaga ang nagpapahirap. Ayan. Okay, yan ang pangalan mo ulit, kuya? Ang pangalan, tatay? Anong pangalan po ninyo, kuya? Nonoy po, sir. Si Tatay Nonoy. Nonoy, okay. Attorney. Sir, sa kwan, sir, ibubuto kita. Ayan. Maraming salamat, Nonoy. Kamag-anak mo yata to, attorney. Pero alam mo, pumupunta ako dyan ka Nonoy sa Palar. Palar, Taguig. Oo, gusto ko nga kumain ng kalabaw dyan eh. Di ba? Merong kainan ng kalabaw dyan? Oo. Yung mga bilihan ng mga kapatid natin, mga Muslim dyan, ayan, mahilig sila sa kalabaw at baka. Pumupunta ako dyan sa Palar kasi kung alam nyo lang, Lakay, dyan kami nagmi-meeting ng mga manggagawa nung nag-welga kami dyan sa BGC. Oo, dyan sa Palar. Taga-Palar ang mga manggagawa dyan sa BGC eh. Okay. Ang tanong, Attorney Lucas Santos, paano daw wawakasan ang korupsyon? Ano ang solusyon mong nakikita? Paraan? Ang korupsyon kasi sa Pilipinas, systemic, embedded sa system. Kumbaga, integral part siya ng political na sistema natin. Dahil dinastiya nga ang ating politika. Kapag merong political dynasty, hindi maaring walang systemic corruption. Kasi para sila manatili sa pwesto, mga pamilya na yan na parang mga monarchy na sa kanilang lugar, talagang obligado mga dynasty na ito para mag-maintain sila bilang political dynasty. Obligado sila na gamitin ang public funds bilang kanilang private bank account. Dahil nga sa mga political dynasty, naging ganyan ang itsura ng 2025 national budget natin. Na ang national budget natin, inalisan ng mga pera ang PhilHealth, inalisan ng pera ang edukasyon, inilagak sa DPWH na 1.2 trillion. Ang pinakamalaking budgetary allocation natin ay DPWH. Kaya ngayong eleksyon, makikita mo na ang matinding mga construction project. Mga daanan na maayos pa, babakbakin dahil may 1.2 trillion silang lulustayin at kukuha sila ng 30% SOP. Ang sarap ng buhay ng mga dinastiyang ito. Now, we are saying systemic corruption. Corruption na embedded sa system. Kaya pag inalis mo ang political dynasty na siyang source ng systemic type ng corruption, malaking bagay yan ng pag-alis ng corruption. Of course, may mga corruption na hindi naman systemic. Ibang ibig sabihin, halimbawa, meron lang isang public official na nakita niya yung oportunidad na mangurap. Okay? Merong mga ganyan-ganyan. Yan ay pwede nang ilitis natin sa ating mga sa ilalim ng ating batas. Dahil ang batas natin ay kumpleto naman. Kumpleto ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Plunder Law natin.
Pero, ito lang, kahit gaano pa ang gaganda ng batas ang gagawin mo, basta may political dynasty, ibig sabihin embedded ang corruption into the system, yung batas mo ay walang magagawa upang siwatahin ang corruption. Paano mo sisiwatahin ang corruption ngayon? Yan ang tanong niyan. Kung budget mismo ng 2025 national budget ay nakalagay na doon, embedded na sa 2025 national budget ang corruption. Ibig sabihin, buong Kongreso ang nag-approve doon sa DPWH project. Kaya importante para masugpo ang systemic type of corruption, talagang wasakin ang mga political dynasties. Ayan, bagsak pa rin sa political dynasty. Ayan na. Akala ko lahat ng mga corrupt ifa-firing squad. Hindi ako sangayon dun kasi papugi lang yung firing squad na yan eh. Kung may political dynasty tapos merong firing squad, alam mo sino ipa-firing squad nila? Yung mga maliliit. Fall guys. Pero sila, mga fall guy. Sila ni congressman, ni mayor, ni governor, ayun, alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Hawak nila ang justice system. Marami namang nakukulong, di ba? Pero nakakawala. Di ba? At bumabalik sa kapangyarihan. Halimbawa si Gloria Arroyo, meron pa siyang neck brace, may sakit daw siya, hospital arrest siya. Nakawala. Nawala ang neck brace. Naging healthy. Di ba? Marami kinukulong pero nakakawala. Pero pag maliit ka, wala kang kawala. Tingnan mo ang nangyari sa teacher lang. Nagnakaw na ilang libo lang yan. 5,000 pesos. Tama, 5,000 pesos. 5,000 kulong. Pero yung naglustay ng 125 million in 11 days, meron pa ngayong save movement. May movement pa nagsisave. Diba? So, sino mapapiring squad? Yung mga maliliit. Ayan. Okay. Sige, si Tatay Nonoy, may follow-up question pa ba? Okay na siguro. Baka may i-welding pa si Tatay Nonoy. Okay. Okay na po. Okay na, Tatay. Ayan. Okay na ba daw, Giselle? Okay na, Tay. Okay na. Okay, sige. Okay. Mula dito sa Palar sa Taguig City, kasama yung piloto natin si David Bedanya. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort at Tatay Nonoy, isang welder dyan sa may Palar, Taguig City. Okay. So ayaw mo ng firing squad. Ayan. So isa pang issue, Attorney Luke Espiritu, sir. Kung ikaw maging senador, ano ang panukala mo para masolusyonan ang sobrang traffic? Ayan, discuss sa 2x2 kanina kasama si Secretary Vince Dizon. Ano ang may nakita ka bang solusyon para maayos ang traffic sa Pilipinas, Metro Manila? Alam mo, pag pumunta ka, Lakay, Sister Ella, sa ibang bansa, any modern city, isa ang makikita mong wala sa Pilipinas. Isang reliable at efficient na mass public transportation system. Mga tren na mabilis at ito pa, finance ng gobyerno at ang gobyerno ang nag-construct at nagpapatakbo. Pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng kahit anong modern city. Meron silang efficient na mass public transportation system. Kaya mahirap ka man o mayaman, hindi ka gagamit ng kotse. Kasi mas mabilis pumunta sa train station. Tapos kahit saan kang lugar, kahit gaano kalayo, makakarating ka ng maaga. Hindi tulad dito sa Pilipinas na walang episyenteng mass public transportation system, kaya nagiging car-centric ang mode of transportation natin. Kaya tayo nagkaka-traffic dahil bawat isa ngayon ay obligado na bumili ng sasakyan. Gustong-gusto naman ng mga car manufacturers yan at saka ng mga bangko. Ipapabenta nila ng hulugan para mas maraming kotse ngayon ang magfa-flood sa ating mga highways, at dahil doon, sobrang car-centric ng ating transportation, mode of transportation, walang solusyon ang traffic kung talagang maggagawa lang tayo ng flyover, magkaroon tayo ng mga traffic rules, kasi talagang pinaka-basic ang problem the absence of a mass public transportation system. At yan ang kailangan natin gawin para masolusyonan ang traffic situation sa ating bansa. And I would just like to add na pag gumawa tayo niyan, kailangan yan ay publicly financed. Publicly financed. Tulad sa ibang bansa, di ba? Publicly, hindi yung mga private
pagka ginawa natin private, hindi rin magiging efficient yan kasi ang gusto niyan, kumita ng kumita, hindi naman public service. Yung PPP, Attorney Lucas Santos, sa public-private partnership. Muna, Lakay, baka naman hanapin nila yung Luke Santos sa bubuha. Luke Espiritu. Baka malito ang mga butante. Diba? Luke Espiritu. Luke Espiritu. Ano yun ulit? Yung mga PPP. Ang ginagawa yan ng gobyernong ayaw kasing gastusan eh. Gusto kasi ng gobyerno natin mas gastusan ang kanilang korupsyon. 'Di ba? Na bilyong-bilyong piso ang nawawala sa korupsyon, ayaw nila mag-invest sa mass public transport system. Dapat gobyerno ang gumawa niyan. Ang gobyerno ang pinakamalaking pera sa lahat. Talo niya pa kahit sinong kapitalista diyan. Sa scale alone ng pag-create ng mass public transportation system, ang may kakayanan gumawa niyan ay ang gobyerno. Ibigay mo yan sa private na ang hinahabol ay kita, hindi ganun ka-epesyente, ganun kalawak ang i-create na public transportation system na yan. Dapat yan ay gastusan ng gobyerno para lahat malagyan, na makonekta ang ating mga lugar, even cities, di ba? At gobyerno lang ang merong resources and has the power and the means to mobilize the type of resources for us to have an efficient mass public transportation system, not the private sector. The private sector, kung kumpara sa gobyerno, ay mas walang kakayanan na i-develop ang ganyan. Ayun. Okay. Okay, at may pahabol ka pang question, Lakay. Inahanap ko kasi yung comment, nawawala na naman yung comment ko. Anong comment? Kukuha na ako, Lakay, ng tanong mula sa mga viewers at listeners natin. Ito na, wait lang. Pero ikaw muna, Lakay. Ayan. Ano daw ang pananaw mo sa mga reclamation project, Attorney Luke Espiritu, sir? Para lang naman yan sa mga mayayaman. Gumagawa sila ng lupa para gawing pera. At the same time, sinisira nila ang ating kalikasan. Ang ating mga shoreline, ang mga palaisdaan, at ang masama pa dyan, palalayasin nila ang ating mga maralita. Para magkaroon ng prime land na ginawa nila, they conjured out of nothing, at ibebenta nilang bilyon-bilyon para kumita. Sila, alam mo dito, Lakay, sa Pilipinas, dahil talagang ating mga bilyonaryo at mga ruling class natin dito ay wala na sa produksyon. Ang ating ekonomiya ay hindi nakabase sa paglikha ng ating pangangailangan. Ang ginagawa ng mga elite natin ay kumita ng pera sa pamagitan ng lupa. Lupa pa rin eh. Yung walang produksyon na gagawin, tapos magbibenta lang ng lupa, mga agaw ng lupa. 'Di ba? Nangaagaw ng lupa, alisan ng lupa ang magsasaka, alisan ng lupa ang mga maralita para gawing komersyo, gawing mall, gawing real estate project para kumita sa ganun na wala namang nililikhang production. Hanggang umabot na 'yan sa kapag walang lupa, magmanufacture tayo ng lupa. Sirain natin ang dagat, palayasin natin ang mga mangingisda para magmanufacture tayo ng lupa para pagkakakitaan. Samantalang papapalaya sa mga mangingisda na nagki-create, naglilika ng ating pagkain, 'di ba? Mapapalaya sa ating mga maralita na siyang nagpapagulong ng ating ekonomiya sa syudad dahil part ng ating ekonomiya ang serbisyo at ang komersyo na pinoprovide ng mga maralita. Kaya hindi ako payag dyan sa mga reclamation project na yun. Attorney Luke Espiritu, isa pa, nabanggit mo kanina, ikaw ay pabor sa same-sex marriage at divorce. Pabor ka ba dyan? Talagang Lakay, parang hindi nabuboto sa akin ang mga pari niya. Sabi mo kanina pro ka eh. Alam mo, natatakot ako eh. Bakit? Kasi sarado katoliko, ang dami pa pala nun sa Pilipinas. Pero talagang, sige na nga, bahala na. Wala tayo ng boto dito. Bahala na mas bubotohin nila si Willie Revillame kaysa sa anti-political dynasty at anti-corruption na tulad ko. Sige na nga, bahala na sila. Sige, pabor ako sa same-sex marriage. Dahil hindi natin mapagkakaila na ang relasyon ng tao sa kapwa-tao ay varied at merong mga LGBTQ+. Ano yan? Bula? Bula ba yan? Yan ang kanilang identity, sexual identity, gender at orientation. Yan ba ay i-deny mo na merong mga
sektor sa ating lipunan na LGBTQ. At kailangan nilang ng karapatan at hindi na discriminate. At ang kanilang relasyon, kahit hindi mo i-legislate ang same-sex marriage, ay isang fruitful, loving na relasyon na sa totoo lang, mas loving pa nga kaysa sa mga, alam mo yon yung heterosexual na relations. At ngayon, hindi mo sila bibigyan ngayon ng basbas ng batas kahit sila ay umiiral. 'Di ba? Napaka-unfair and discriminatory sa ating LGBTQ+ community. Na hindi kinikilala ng Estado ang isang totoong relasyon na loving relationship na pwede ring bumuo ng pamilyang mapagmahal na pamilya. Ako nga, Lakay, Sister L, sa totoo lang, gusto ko nga magpa-adapt sa isang LGBTQ+ couple dahil talagang totoong loving ang kanilang relasyon. Kung hindi mo matatanong, syempre meron akong mga relatives na mga LGBTQ+. Di ba? Nakikita ko kung gaano ka lasting ang kanilang pagsasama, lasting and loving na relasyon, and they are happy. Diba? Bakit naman natin didiktahan ang ating mga kababayan na LGBTQ+ sa isang relasyon na masaya naman sila at nakaka-fulfill sa kanila bilang tao? Bakit po kayo pro-divorce naman, attorney? Ayaw mo ba ng divorce? Hindi, tinatanong po kita. Imaginein mo kapag ang inyong pagsasama ay hindi na fulfilling. Ginugulpi na si Sister L. Ginugulpi ka na. Ay, magugulpi siya sa akin. Hindi, biro na. Wala pa akong asawa, attorney. Tandaan natin, ang Pilipinas ay hindi paraiso para sa kababaihan. Hindi paraiso para sa kababaihan na inaabuso ng kanilang mga mister. Marami sa ating mga kababaihan ang wala sa isang relasyon na ng tunay na pagmamahal, fulfilling, at nakakakompleto sa kanilang pagkatao. Ngayon, igagapos mo ngayon sila. Sasabihin mo, pipilitin mo talaga, hindi, sagrado yan, sagrado. Binubugbog ka na, hindi, sagrado talaga yan. Diyos na yung nagsabi niyan Gusto ba ng Diyos yan na binubugbog ang kababaihan, nire-rape, kinokontrol ang katawan, kinokontrol ang isip, di ba? Siyempre, kapag ayaw mo namang makipag-diborsyo, okay naman, free ka naman Di ba? Maniniwala ka na sagrado ang kasal, wala namang kukontra sa'yo kung paniniwala mo yan. Pero para doon, sa wala sa loving relationship, na sa abusive relationship, na sa toxic relationship, na hindi sila nag-grow as individuals, at hindi lang yan naapektuhan ang mga anak. Dahil kapag hindi loving ang relationship, eventually ang mga anak din ay lalaki na apektado psychologically and emotionally, hindi na functional ang pamilya, para doon hindi mo bibigyan ng lunas. Okay. Diba? Okay naman kung ikaw ay naniniwala sa sacredness ng kasal, okay lang naman yan, walang kumukontra sa'yo. Diba? Pero para doon sa kailangan na makawala sa toxic relationship, bigyan naman natin ng lunas yon. Okay, Attorney Luke, bilang panghuli, ayan. Lakay, may habol sana ako, kahit maiksi lang. Sige. Ano ang stand ni Attorney Luke Espiritu dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Though sa House po ay okay na, pero of course ang bola nasa Senado. So, any comments about this po? Ano po ang inyong reaction? Nabanggit nyo kasi kanina yung pondo. Ang dami na talagang hindi boboto sa akin. Hindi na boboto sa akin yung mga sarado kandado. Katoliko. O ngayon naman, ang mga DDS naman, hindi na naman boboto sa akin. Kasi talagang ang stand ko dyan, dapat ma-impeach si Sara Duterte. Kasi importante sa ating lipunan ay magkaroon tayo ng record man lang na may kapasidad tayong parusahan ng mga mandarambong. Kasi sa Pilipinas, dahil wala tayong ganyan, di ba? Hindi natin masasabi na masama ang pandarambong. Kaya nga nagiging normalized na lang ang pandarambong Wala tayong binibitay ng mga plunderer hindi tulad sa ibang bansa na merong historical record na yung mga pumapatay, yung mga plunderer, hindi lang nililitis Lakay hindi lang kinukulong. Pina-firing squad nga pero hindi ako para sa firing squad pero yung mga ganon na merong record ng accountability na paparusahan talaga, at least napapangalagaan ang values ng ating lipunan. Di ba? Nababasa ng mga kabataan na masama ang pagiging mandarambong, and therefore tuloy-tuloy yan na
nagiging parang attitude ng buong lipunan na kapag ikay magnanakaw, meron kang accountability. Kaya nga sa ibang bansa, konting nakaw lang, talagang scandalized na sila. Again, dahil galing lang akong Australia nung several months ago, doon sa Australia, imaginein mo ang prime minister nila, prime minister na nila yan. Mula economy class, kasi economy class ang kanyang seat sa eroplano. Nagpa-upgrade siya ng business class. Ngayon, government expense ngayon yon. Kasi naman prime minister siya di ba? Aba, katakot-takot na kritisismo ang inabot niya. Bakit? Kasi ang values mismo ng lipunang yon ay galit sa kahit maliit na korupsyon. Ang values mismo nila, hindi nila papayagan doon. Dito sa Pilipinas, kung ang values natin ay wala lang, ang mga corrupt dito ay nakakawala, di talagang ang corruption itself is not frowned upon and hindi natin mapaparusahan. So, importante na ma-impeach si Sara Duterte dahil gusto natin na magkaroon ng totoong accountability at magsisimula na tayo na gawing accountable ang ating public officials. And syempre, sinasabi ko yan hindi dahil gusto kong ma-shield ang kalaban niya sa politika na si Marcos. Okay? Ang accountability ay dapat hindi selective. Definitely, pag magkaroon tayo ng record na na-impeach yan o kaya si Rodrigo nakulong, yan din ay babalik sa lahat ng mga korap, babalik sa lahat ng mga mamamatay tao bilang weapon ngayon ng ating lipunang Pilipino na hoy, kayo rin korap dapat rin kayo litisin, dapat rin kayo makulong. Hoy, kayo mamamatay tao din kayo, sisingilin din namin kayo. Therefore, gusto natin magkaroon ng accountability ang mga Duterte dahil gusto rin natin magkaroon ng accountability ang mga Marcos. Okay, attorney, ayan panghuli, bakit ikaw ang dapat iboto ng Pilipino ngayong darating na eleksyon? Bakit naman puro tayo dynasty? Di ba, imaginein mo sa gene pool, rich ang ating human resource. Rich. 110 million Filipinos tayo. At dyan sa 110 million Filipinos, lahat yan ay may mga potensyal. Okay? Iisa lang talaga ang sektor o grupo na pagkukuha na natin ng leader. Iisa out of the many. At yan ang mga dinastiya. Doon at doon lang din. Elections in, elections out. Always political dynasty. Samantalang, ang record natin sa political dynasty kung ano ang kanilang mga leader na napoproduce. Mga leader na walang competence. Mga leader na hindi nagsasalita tungkol sa mga issues na importante. Mga leader na puro budots lang. Nagiging clown na nga ang Senado. At nagiging dalawa lang dynasty and artista. Ang ating political na discourse nagiging empty and bankrupt. Samantalang, merong mass movement kung saan kami doon ay hasang-hasa kami sa mass movement, sa labor movement. Bilang leader, kami ang pinagkatiwalaan ng marami. Dahil sinasala ng matindi kung sino talaga ang magiging representante ng lahat. Nasasala kami sa issues. Araw-araw naming binubuhay yon. Ang lahat ng aming mga plataforma, hindi salita, yan ay pinaglalaban namin. Kami ay hasang-hasa sa leadership for several decades. Kaya alisin na natin, palitan na natin ang source ng ating pagkuha ng leadership. Kumuha tayo sa mass movement and hindi lang naman ako yon, pero part ako ng mass movement. Okay. Attorney Luke, sir, maraming salamat. Magandang umaga and good luck. Thank you very much. Thank you, Attorney Luke Espiritu. Ayan. Magandang umaga, Sister L. Attorney Luke Espiritu Jr., Partido Lakasan ng Masa at kandidato sa pagka-senador. Thank you. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sa Sister L. It's 9:36 lakay. At sandali lamang Sister L, ipasok natin ang report ni Edniel Parosa dahil alam mo, marami tayong mga kasama sa hanap buhay na ayaw i-report ito yung kidnapping incident pumahabing sa isang batang estudyante. At eto na ang Philippine National Police kinumpirmang na-rescue na. Ay, finally. Ang 14 years old na Chinese national na nag-aaral dyan sa British School of Manila sa Taguig matapos makidnap noong February 20. Arrest number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel.
Kinumpirma na lakay ng pambansang pulisya itong unang sinabi ni Interior Secretary John V. Cremullo sa DZRH News na nailigtas na nga itong 14 anyos na Chinese national unang napaulat na nawawala o nadukot taong Pebrero 20. Ayon kay Police Colonel Randy Tuanyo, itong Public Information Chief ng PNP, nakitang abandonado ang binatilyong biktima sa bahagi ng Macapagal Avenue sa Parañaque City kagabi. Ay balik na rin naman sa kanyang ama, itong biktimang dinala rin o isinugod sa St. Luke's BGC ngayon para sa medical examination. Sabi ni Tuanyo, confirmed walang ransom na ibinigay ang otoridad para mapakawala ng estudyante ng British School of Manila, isang international school dito sa NCR. Katuwang lakay ng PNP anti-kidnapping group sa nasabing operasyon, lalong-lalo na yung paglukit dito sa biktima, ang anti-kidnapping group of course with NCRPO at lakay Armed Forces of the Philippines. Patuloy naman na itong investigasyon ng otoridad sa grupong nasa likod ng krimen, lalo pat kabilang doon sa mga nag-circulate na impormasyon. Kung matatandaan nating mga kababayan, ay sindikato, kung hindi man related sa Pogo, itong nasa likod ng nabanggit na aksyon. Nakatakda namang humarap anytime from now, lakay ulit itong PNP para sa pulong balitaan at makakahingi tayo ng karagdagan pang mga update hinggil sa nasabing kaso. Pero sa ngayon, confirmed by the police at nasa hospital na lakay itong 14 anyos na binatilyong Chinese national. At wala daw ransom na binayaran? Wala. Confirm na kayo na walang binayarang ransom at siguro isa dun sa mga katanungan ay yung welfare o medical condition ng batang ito dahil may mga prior information na pinutulan ng daliri. Pero mamaya matatanong natin yan dito. At saka yung involvement ng AFP lakay doon sa of course intelligence sa paglocate doon sa bata at gaano ba kalaki o yung problemang ito ng kidnapping ngayon dito sa ating bansa. Balik sa inyo, lakay at sister. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Damdamin Yan ang magandang balita, Sister Yes, El. lakay. Magandang balita yan. Sana okay yung welfare nung bata. Samantala, lakay, nako, ito, nag-enjoy naman ang mga kabataang lumahok sa One Pacman Party List Basketball and Volleyball Clinic sa Cebu, Bohol at Laguna. Pinangunahan ni One Pacman Party List First Nominee Milka Romero ang training sessions na ang layunin ay palaganapin pa ang sports sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Naniniwala ang One Pacman Party List na malayo ang mararating ng kabataang Pinoy pagdating sa sports na malaki rin na rin ang naging ambag sa karangalan ng bansa. Damdamin Bayan. Samantala, bago natin kausapin ang isang bisita natin ngayon na Sister El, abay, kailangan ni babati muna tayo na happy birthday. Happy birthday. Wow, sinachite. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, batiin natin ang kababata ni Senator Juan Ponce Enrile. Wow naman! Si Doña Shirley Guy. Wow, ayan, happy birthday abay, po. 95 years old na siya. Ay, ayan. lakay, may makukuha na siya. 10,000. 10,000 na ba yun? Oo, kasi ang 80, 85, 90, 95, may tagde 10,000 na yan sila. Ayan, alam mo kaya ko binabati si Sister El. Naimbitahan ako kagabi Ayan, RHTV Nag-Sharon ka? Ayan, binigyan ko ng ampaw. Ayan, ayan, nakaupo. Ayan. Ay, eto pala. Ay, Doña Shirley Guy, 95 years old. Happy birthday May po. 10,000 na po kayo ngayon. Ayan. Ako na lang po ang kukubra, Sabihin ko na lang po kay Sir Michael Guy. Ayan, binabati kanyang nagmamahal favorite son. Ayan, Michael Guy is the name. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday po. Ayan. At binabati ni Mama Jean Guy. Ayan. At syempre, lahat po ng kanyang mga anak at mga apo. Happy Very birthday. red. Ayan. Lakay, hindi ka na halata Bakit? Hindi ka nakikita ayun, hindi ka kasi nakaitim. Anong kulay ba yan? Navy blue. Navy blue. Ayan pa, kaya lang parang dapat nga nag-red ako. Ikaw yung naiiba. Para ikaw yung may birthday. Happy birthday, Lola Shirley Guy. Happy birthday po. Naku, lakay, samantalahin ko na bago ko pa makalimutan. Sige. Happy birthday din sa aking ate. Ayan, Ate Ses, nandyan sa Iloilo. Happy birthday. I miss you and of course, take care always. Love you, Mwah. Eto ba? Isa pang donya, batiin din natin.
Doña Yoli Baby Linan Toyota Alabang. Hindi tumatanda, always baby. Hello po, ma'am. Good Binabati morning. kanyang dating boyfriend, CTL is the name. Cesar Lee. Hi, Boss Cesar Lee. Good morning. Binabati ni Dr. Miriam Racho at Doc Alan Racho. Consel Raul Aquino. Ayan, si Mike, si Joanne at saka si Celine at mga apo. Ayan. Happy birthday, Ma'am Yoli Baby Lee. At binabati natin si Kuyang Arnold Carriega. Ayan. At happy birthday din kay Alex Abari mula kay Fred Abari at Kaloy Abari. At batiin ko lang yung mga taga Ilog Masonic Class number 79 na nag-imbita sila mga brethren sa kanilang public installation sa March 8 Grand Lands. Worshipful Master Kuyang Don Gabriana, Senior Warden Gary Baluyot at Junior Warden Edgardo Manlulo. Damdamin Bayan. Nasa ating linya, Sister L, ang Undersecretary ng NEDA. Ayan, National Economic and Development Authority. Ayan. At meron silang ilolons na awards ngayon na Sister L. At dito sa programa natin, Lakay, ang launching. Aba, eto Lakay ay... Ang kasama natin ay si NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Yusek. Yes, good morning po. Ayan, kumusta po kayo, ma'am? Magandang umaga po. Ayan. Para na sa opisina si Yusek Lakay May echo yata. May echo yata. Ayan po, ayan. Okay, Yusek, ayan, bigyan niyo kami ng konting linaw, ha? Mara bang i-discuss sa amin ang itong ilolons yung programa sa NEDA, itong Philippine Innovation Awards. Ano bang klaseng patimpalang ito, Yusek Rosemary Edilion, ma'am? Yeah. Fun po ito, yung gusto natin i-celebrate yung mga tawag namin Philippine innovators, yung mga Pilipino po na innovators. Kasi ang nakita namin ito, kailangan talagang i-celebrate, no? At saka kailangan makilala talaga yung mga innovators natin. Kaya meron kasi po tayong yung Philippine Innovation Act na ang layunin nito is yung palakasin pa yung awareness at saka syempre yung culture of innovation sa atin. Pero as it is, nakita namin, marami na rin pala tayong mga innovators, kaya lang hindi masyadong kilala, kakaunti lang yung kilala. So tingin namin, kailangan magkaroon sila ng platform para makilala sila ng husto. So i-launch po namin itong Philippine Innovation Awards. Magiging taunan po ito. This will be the first year na magkakaroon po ng awards. Ayun. Yusek, ma'am, sino-sino po, nabanggit niyo po mga innovators, pero specific po sa mga anong field, ano pong mga industriya o kung sino po ang po pwedeng sumali po para po sila ay mapabilang dito po sa Philippine Innovation Awards? Opo. Yeah. Bali, meron tayong tatlo na themes for this year. Yung isa po ay, yung first one is the food and agribusiness. Second is health and wellness. Third is learning and education. Kasi ang nakita nga namin, ito yung tatlo na, kumbaga, mataas ang demand natin ngayon. At tingin namin, dito yung kailangan natin i-encourage yung innovation. So, ang kailangan po namin ay yung mga Filipino-owned na enterprises. Registered sila either sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, or sa Department of Trade and Industry. Tapos, kung meron na silang intellectual property, o kaya naman nag-apply na ng intellectual property. Kasi gusto namin dito, yung tipong innovation na pwede natin i-commercialize sa buong mundo. Kaya gusto namin IP-back talaga, na mayroon talaga intellectual property yung innovation na yan. Tapos, yung pong klase ng innovation, kailangan nasa pre-commercialization stage. Ibig sabihin, tapos na yung invention, tapos na yung basic R&D, nandun na sila sa eco-commercialize na yung kanilang produkto. So, kapag mananalo po sila, tutulungan namin sila sa mga sa mentoring
yung mga pitching nila. Tapos magkakaroon din po ng suporta para makasali sila sa mga international na exhibits o international na mga events where they can meet yung mga potential investors. Yusek Rosemary Edilion, ma'am, paano po sumali rito? Ayan, paano po ang application? Paano ang para makasali dito sa at makatanggap ng awards na ito? Simple lang po. Punta po sila sa website namin, philipinnovation.neda.gov.ph. Yun, nasa website na po namin yung lahat ng information at saka doon po sila mag-register. Actually, yun ang unang-una, kailangan po na sila mag-register. Tapos, at saka na nila isasubmit yung mga requirements yan sa DTI registration o kaya SEC, yung IP. Tapos, magre-require din po kami later on na tinatawag natin na pitch deck, yung kung paano nila i-promote yung kanilang innovation. So ganun po yung Pero ang unang muna po is mag-register sila. May application po na pwede na i-fill up online sa philipinnovation.neda.gov.ph. Alright. Yusek, of course, ano naman po ang aasahan ng mga sasali na kapag sumali sila, may premyo po ba? Ay, syempre, kadalasan, magano kaya mapapanalunan namin doon kapag kami sa award, di ba, Lakay? Bukod sa trophy, may cash ba yan? Oo, baka, syempre, parang may plaque, may recognition. Meron po bang premyo, Yusek? Meron po itong cash prize. Kaya lang tingnan muna namin yung budget, pero we'll make sure na it's substantial naman po na na cash prize kasi malaki po talaga ang suporta ng ng National Innovation Council natin dito. Yung pong National Innovation Council natin, interagency po to. Tapos ang chairperson po nito, si Presidente mismo. So, ang NEDA po ang secretariat, tsaka yung NEDA secretary namin ang vice chair dito. So, meron pong cash award, syempre merong may plaque. Tapos yun nga pong support para sa mentoring, para sa kanilang teaching, yung coaching na to. And then yung support para makasali sila sa mga international events. Siguro Yusek Rosemary Edilion, dahil si NEDA Secretary Manong RC Balisacan ay isang GI, galanting Ilocano, siguro 1 million ng premyo. Galanting Ilocano, sige po. Yusek Rosemary Edilion, ma'am, maraming salamat po and good luck po. Congratulations. Good luck po. Congratulations, Yusek. Sa inyong programa para sa pagbibigyan ng NEDA Philippine Innovation Awards. Thank you, ma'am, and good morning. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo, Yusek. Yes, thank you po. Thank you po. NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Damdamin Bayan. Natawad dun sa galanting Ilocano. Sabi pa niya, sige po, GI. Kaya naman so bisitahin nila Lakay yung website para malaman nila kung lalo na yung mga interesado Lakay, di ba? Yes. Go ahead, why not? At syempre hindi lang yan, ito ang nagbibigay din ng awards sa mga kuya, mga ating, lalo pa yung may mga cellphone dyan, lahat naman tayo may cellphone na siguro. Yes. Dahil kung gusto yung magkaroon ng premyo, manalo naman ng medyo malalaking halaga, abay sumali kayo rito, san madali lamang, dahil ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, ay nag-aanyaya muli sa mga amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayan. At bukas po sa lahat ng mga amateur at professional photographers ito, mula 16 years old pataas ang edad. At ayon kay PAGCOR Chair and CEO Ala Tenko, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, mga tulay, mga seaports, airports at iba pang pag-unlad sa ating ekonomiya. At maring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategory, ang conventional, mobile at drone. Ang entries ay hanggang tatanggapin hanggang July 31 po lamang.
At para sa detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon 2025/index.php. Damdamin Bayan. Ayan, sali na. Ayan. Samantala sa ating mga report, sandali lamang sa ating mga report. At batiin ko muna itong mga brethren sa Juan Sumulong Masonic Lodge, mga kuyang, ha? O nga pala, ngayon ay start ng hot suns dyan sa May Clark, ha? Kung sa mga novice natin na ilustro sa potentate Dong Mendoza, ayan, sa ating mga Shriners sa gagawing ceremonial hot suns dyan sa Clark. Pero mga brethren sa Juan Sumulong Lodge, nag-imbita sa kanilang public installation, mga kuyang, March 1 sa darating na Sabado sa Scottish Rite, 2 p.m. Incoming Master, Worshipful Master Eugene Manlulu Jr., Senior Warden Robert Anthony San Juan, at Junior Warden Jeffrey Alvarez. Ayan, mga kuyang Carlo Maro. Congratulations mga brethren. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:53. Naragsak nga pa nagkasangay kabsat. Binabati ng mga brethren sa Gonzaga Masonic Lodge number 66. At mula kuyang Domeng de Asis. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, Maharlika, maglalaan ng $76.4 million sa bridge loan dyan sa makilala mining company Lakay. Ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Nakatakdang maglaan ng $76.4 million bridge loan ang Maharlika Investment Corporation o MIC sa Makilala Mining Company Incorporated o MMCI, ang Philippine affiliate ng Celsius Resources Limited sa Australia. Ayon sa Celsius, nilagdaan ng MIC at MMCI ang kasunduan para pondohan ang feasibility study at front-end engineering design ng Maalinaw Kaigutan Biog o MCB Copper Gold Project sa Cordillera Administrative Region. Matatagpuan ang proyekto sa loob ng Batong Buhay, ang ancestral domain ng Balatok Tribe na humigit kumulang 9 aerial kilometers mula Pasil at Amdalao at 43 aerial kilometers naman mula Tabuk City, Kalinga. Pupondohan rin ng MIC ang mga early development activities kabilang ang main access road construction at skills-based training para sa komunidad ng Balatok. Ayon kay Celsius Executive Chairman Julito Sarmiento, binibigyang diin ng pamumuhunan ng MIC ang pangako ng gobyerno ng Pilipinas na paunlarin ang pagiging responsable sa industriya ng pagmimina. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 93 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At binabati natin ng happy birthday kay Hermana Rosie Sarangaya ng Cheers Mart dyan sa may Santiago City, Isabela. Hermana, naragsak nga pa nagkasangay, Rosie Sarangaya. At Lakay, kasalang bayan sa Malvar, Batangas, at ang ninong daw ay si Admiral Art Abu. Ayan, sabi ni Sir Aman Tosino. Ayan, magandang umaga po sa mga ikakasal. Congratulations. Congratulations, best wishes. At ayan, ang kabahan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Dea Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Alas 10. This time check is brought to you.